Let's open our Bible in the book of 1 Corinthians, a very familiar chapter. 1 Corinthians chapter 15, and we will read it all together. Dito po sa verse number 58. 1 Corinthians 15, bagamat ang i-share ko ay hindi lang po yung verse 58, kundi babalik tayo sa mga naunang talata. 1 Corinthians chapter 15, basahin natin ng sabay-sabay. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ready, read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kung lalagyan ko po ng pamagat, it's not in vain. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Maaring itong mga verses na ito ay ilang beses na naming narinig. Many times maaring nabasa na namin ito ng napakaraming beses na. Pero Lord, we believe that your word is fresh. Every time na binabasa namin ito, may bagong insight, bagong teaching ang Holy Spirit sa amin individually. Kaya Lord, sa oras na to, as we study again 1 Corinthians 15, I pray na mahamon ang bawat isa sa amin, na itong message na ito ay mag-encourage po sa amin na kami ay patuloy na paglingkuran ka. At ang Holy Spirit ang magbigay sa amin ng understanding at encouragement, comfort, counsel, every time na kami ay nakikinig ng iyo pong mga salita. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Be seated, please. Yan ang title po ng message for this morning. Pangalawang message natin for this morning ay It's Not in Vain. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa church na walang sawa na naglilingkod po sa Kanya. Nakakatuwa po na ang church po natin ay nakikita po natin hindi ito one-man show. In fact, kahit nga po sa mga preachings, salamat doon sa ating mga PSPers na nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, kumbaga nakakataba sa mga puso namin na kahit na kami ay, halimbawa, dinala kami ng Panginoon sa araw na to, maaaring later on, tawagin kami ng Panginoon sa ibang lugar, hindi kami nag-aalala kasi nga merong mga preachers na dito sa church po natin. Salamat din doon sa ating mga ushers na walang sawang pumupunta sa church ng maaga. Maaga pa lang, may mga makakasalubong na po kayo dyan, nakangiti, nagbibigay sa atin ng mga, ang atin pong mga programs, envelopes, on man po yan. Salamat din po doon sa ating mga naguhugas ng plato. Biruin niyo po yan, no? Umbis na umuwi sila, andun, sila ay naguhugas ng ating mga plato pagkatapos ating kumain ng masasarap, may mga nagsasacrifice na hugasan yan habang doon po sila sa kantina, sama-sama. Minsan may mga umuulan pa, nababasa pa sila doon habang naguhugas sila. Pero salamat po dyan sa mga kapatid natin. Salamat din doon sa mga nagtuturo, Sunday school teachers ng mga bata, Sunday school teachers ng mga adults. Salamat dahil nagtsatsaga na ituro patuloy ang salita po ng Diyos. Salamat din sa mga nagtutugtog sa ating Panginoon. Yung iba po diyan talagang hindi lang pala, lahat sila talagang hindi lang po yan every Sunday, minsan pupunta pa ng ibang araw, nagpa-practice po sila, minsan gumagastos pa yan sila, sarili nilang pang merienda, sariling pamasahe, pero by the grace of God, sila po ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Hindi ko mabanggit lahat ng mga ministries dahil masyadong limitado yung ating oras. Pero salamat po dahil kayo ay naglilingkod, nagpapagamit sa ating Panginoon. Pero minsan isipin natin, ito bang mga pinaggagawa natin, may silbi kaya ito? Kumbaga may kabuluhan ba itong mga ginagawa natin, ministries, atin pong yung mga preachers natin, yung mga pinaggagawa ba natin ay meron bang kabuluhan yan? Alam niyo mga kapatid, the answer is yes. At makikita natin ang ilan sa mga kadahilanan dito po sa 1 Corinthians 15
na lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon as we invest our time, our talents, even our treasures, merong kabuluhan lahat pong yan. Hindi po masasayang. Kaya nga dito po sa ating talata na binasa in 1 Corinthians 15:58, umpisang word pa lang is yung word na therefore. So, di ba sa Tagalog, kaya nga. So pag sinabi nating therefore, ang ibig sabihin po nito for that reason. O kaya consequently. So ibig sabihin may dahil, kumbaga conclusive statement ito at may kumbaga titingnan natin yung mga naunang mga binanggit sa chapter po na yan para ma-appreciate natin yung sinasabi nga ng verse na your labor is not in vain in the Lord. So hindi nawawalan ng kabuluhan lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon. At tingnan po natin ang ilan sa mga kadahilanan. Babalikan natin ang verse 1 ng chapter 15 para ma-appreciate natin na our labor is not in vain in the Lord. Number 1 po, bakit hindi sayang, no? It's not in vain because number 1, we have the right salvation. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi sayang ang lahat ng mga awitin, hindi sayang ang pagpunta natin dito Sunday after Sunday, hindi sayang lahat ng mga talents o anumang mga inoffer nyo sa Panginoon, kasi yung kaligtasan na meron po sa atin ay totoo dahil ito ay ayon sa salita ng Diyos. We have the right salvation. And under po niyan, let's go to number 1, ang authority po. Bakit natin nasabi that our salvation is the right kind of salvation? Tandaan niyo po mga kaibigan at mga kapatid, napakarami ng relihiyon sa mundong ito. Huwag na tayong lalayo, Pilipinas pa lang. Ang dami na pong iba-ibang samahan, iba-ibang relihiyon, iba-ibang denominasyon, pero ito pong importanteng makita ng bawat isa. Tignan natin, pakinggan natin, ano ba ang tinuturong kaligtasan? Anong samahan po na yan? Dahil pag ang kaligtasan na yan ay hindi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia, lahat ng ginagawang paglilingkuran sa samahan na yan, sayang lahat yan. Sayang lahat yan. Walang kwenta lahat yan dahil ang pinaka-importante sa lahat, bago ka maglingkod, bago ka gamitin ng Panginoon, siguraduhin mo muna ang kaligtasan mo. Sigurado ka muna sa salvation at yung salvation na pinangahawakan mo para sure ka, tignan mo kung ito bang salvation na to ay sang-ayon sa tinuturo ng Bible. Ang authority, sabi nga po ng verse number 1, moreover, brethren, si Pablo sabi niya, I declare unto you the gospel which I preach. Mga kaibigan at mga kapatid, kampante tayo, sigurado tayo sa salvation natin kasi yung tinuturo natin, kaparehas din ang tinuturo ni Pablo, ni Apostol Pablo. In fact, sabi ni Apostle Paul, using Galatians chapter 1, kung sisimulan po sa verse 8 hanggang verse number 9, sinasabi dyan, may mga nagtuturo ng another gospel. Kaya nga dahil po dyan, mga kaibigan at mga kapatid, hindi porkit ginagamit yung word na gospel, hindi porkit ginagamit yung word na ebanghelyo, automatically, totoo yan, minsan makakarinig tayo, ayon sa ebanghelyo ni Juan. Hindi ibig sabihin na ginamit yung salitang yan, totoo ba talaga yung pagkakagamit? Dahil may mga nagtuturo, in order for you to be saved, gagamitin din nila yung word na faith, yung word na pananampalataya, pero yun pala, kailangan mong magpamembro sa church nila. O kaya naman, kailangan mo palang gawin tong sakramentong ito, o gawin mo ito, magbigay ka ng ganito. Ang daming mga dagdag, ang daming mga twist. Pagdating sa gospel according sa Bible, mga kaibigan at mga kapatid, sayang lahat ng mga ginagawa nila, lahat ng mga special number nila, lahat ng mga offering nila, kung hindi sila save, kung hindi ayon sa Bible ang kanilang salvation, sayang lahat ng yan, mga kapatid. Pero salamat, tayo po, hindi sayang ang mga paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon because yung salvation, yung gospel that we embrace, the Savior we trusted, we accepted, is the true Savior.
Mga kaibigan, hindi lang po yung authority in accordance to the Word of God, but number 2, it's assurance. Tignan nyo po ito. Let's go again to verse number 1 and verse number 2. Sabi ng verse 1, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also, tignan nyo po yung sabi, ye are saved. Save, ligtas na. Past tense, hindi yung maliligtas pa lang. Saved na po, sigurado. Kaya yung totoong salvation na tinuturo ng Bible, sigurado. Hindi yung, pag namatay na tayo, saka na tayo makakatiyak kung pupunta tayo. Hindi, buhay ka pa, kailangan siguraduhin mo na. Kaya nga nakakalungkot, may mga nagsasabi, ito patay, RIP, rest in peace, pero may question mark yun. Kasi pag hindi talaga tinanggap si Christ, wala hong rest in peace doon. Eternal torment ang mga nag-iintay sa mga hindi tumanggap kay Christ. Pero yung mga tunay na sumampalataya kay Jesus Christ, thank God, may assurance tayo. Save na tayo. Sure na sure tayo sa salvation natin. Kaya ang ganda ng intro ni Pastor Val kanina, nagse-celebrate araw ng patay. Kaya even in the pagan world, meron silang mga tinatawag na Book of the Dead. Pero tayo po, Book of the Living. Buhay! Hindi natin pinag-uusapan because alam natin, kahit ang isang mananampalataya namatay physically, pero buhay na buhay po yung believer na yon because absent from the body and present with the Lord. Assurance, meron tayong assurance kaya lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod, nakakapagod man minsan. Minsan, parang hindi ka man relax lang. Nasa tunay ang iyong pinaglilingkuran. Dahil tunay yung salvation na meron po tayo. Next mga kapatid, makikita natin, yan, sa mga verses po, makikita natin 1 John chapter 5 verse 13, sinasabi doon sa last part ng verse, that ye may know that ye have eternal life. Mga kapatid, buhay ka pa. Alam mo na may buhay na walang hanggan ka kasi sinabi po ng Diyos. Sinabi ng kanyang salita. Kaya nakakalungkot man, yung mga iba talagang sila ay hindi na nag-asawa, andun lang sila, nakatago lang sila dun sa mga kumbento. Pero nakakalungkot, kahit tanungin nyo sila, hindi sila sigurado na sila'y ligtas. Kaya nga naalala ko meron akong pinapakinggan na dati siyang Jehovah's Witnesses, naging sabadista siya, hindi lang siya basta-bastang sabadista, apologist, defender ng Seventh-day Adventist, pero alam niyo, nagulat ako, naging evangelical. Bakit siya naging ganun? Ano yung interview niya, sabi niya, kasi nung ako ay nandoon sa mga naunang paniniwala ko, sabi nung apologist na yon, kung tatanungin niyo ko nung panahon na yon, kung sakaling mamatay ako, kung tiyak ba ako, hindi siya tiyak. Imagine niya, defender yan. Nakikipagdebate sa mga Muslim. Meron ako mga video na nakikipag-defend siya nakikipagdebate siya sa mga sikat na mga Islamic apologists. Pero siya pala mismo, hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado sa kanyang pananampalataya. Pero salamat, isang araw, nalinawan siya na ang kaligtasan, may kasiguraduhan, may assurance, at tanging kay Jesus Christ. Hindi sa mga batas, kasi gano'n ang Seventh-day Adventist, batas. Patay tayo dyan. Hindi natin, we cannot follow the law perfectly. Next pa po, makikita natin in Romans chapter 8, 38 to 39, no one can separate us from the love of Christ. That is assurance. Pagdating kay Jesus Christ, walang break. Pagdating kay Jesus Christ, okay, walang cool off muna. Wala. Because no one can separate us from the love of Christ. Talagang kay Christ may forever, mga kapatid. Number 3, it's affirmation. Sabi po dito, sabi ni Pablo in verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. How that Christ, tingnan niyo po yan, Christ died for our sins according to the Scriptures. Pansinin po natin yung salitang Scriptures. Nung sinulat po itong talatang ito, hindi pa po kumpleto ang Bible.
Kaya pag sinabi nating scriptures, it refers to the Old Testament. So yung sinasabi ni Pablo, yung sinasabi niya dito na that Christ died for our sins according to the scriptures, he is referring to the Old Testament scriptures. In other words, yung gospel na tinuturo ni Pablo, ito po ay affirmation dun sa mga nauna pa. Ibig sabihin yan, magkakampi ang mga books ng Bible pagdating sa kaligtasan. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, sa Old Testament pa lang, ang dami ng mga foreshadowings about the Messiah. Ang dami na po ng mga types, mga symbols about the Lord Jesus Christ. At makikita pa natin sa mga ibang talata in the Bible. Like for example, in John chapter 5 verse 39, sinabi ng Panginoong Yesus, search the scriptures. Take note, ginamit na naman yung word na scriptures. Hindi pa po na isusulat yung New Testament nung time na binanggit yan ni Christ. Pero sabi niya, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they, referring to the scriptures, referring to the Old Testament scriptures, and they are they which what? Testify of me. So yung Old Testament, it testify about Christ. Kaya nga mga kapatid, it affirms, ito po ay nagkukonfirma na talagang si Christ ang tagapagligtas. In Luke 24:44, another verse, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms. Ano daw po pala yan? Concerning me. Ngayon sinabi dyan, law of Moses, prophets, at saka Psalms. Yang tatlong binanggit ni Christ, nabanggit ko na before pero ulitin ko lang, yan yung three major divisions ng Tanakh. Pag sinabi nating Tanakh, the Old Testament scriptures, Hebrew scriptures. So yung tatlong major division, in other words, the Old Testament, yung buong Old Testament, kasi hindi naman nila tinatawag na Old Testament, kasi sa mga Hudyo, walang New Testament. Hindi nila tinatanggap yung New Testament eh. Pero ang tinatawag nating Old Testament scriptures, lahat ng yan concerning Christ. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang hirap dayain ng gospel, ang hirap dayain ng Messiah, kasi lahat ng mga nagkiklaim na sila yung Messiah, kailangan they need to satisfy the Old Testament prophecy. Kung hindi mo na-satisfy yung Old Testament prophecy, hindi ka Messiah, Messiahad ka. Yun ang ibig sabihin yan. May problema ka sa isip kagaya nila Kibuloy. Kaya nga number one, hindi sayang lahat ng paglilingkod natin because yung salvation na ating natanggap, na ating sinapalatayanan, yung mga binabahagi natin every time na may mga kantahan about the gospel, hindi lahat sayang yan kasi yan ang katotohanan. Kaya alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, mga nasa ministry, huwag kayong manghihinayang. Minsan nga nakakahamon pa eh. Yung mga sa kulto, di ba? Sa mga kulto, ang gaganda ng damit. Kanta sila ng kanta. Talagang grabe, ma-amaze ka. Pero sayang lahat yun. Kasi yung mga kumakanta ko, alimbawa, sa kulto, tinanggap nila si Kibuloy. Ang gaganda ng mga babes ni Kibuloy, di ba? Nakita nyo minsan sa TV. Ang gaganda nila, ang gaganda ng music presentation. Sayang! Kasi mali yung kaligtasan nila. Aanuhin yung ganda ng awitan nila, impyerno naman pupunta. Ala, in vain. Pero tayo, dahil tunay na gospel, tunay na Christ ang sinampalatayanan natin, it's not in vain. Pangalawa mga kapatid, bakit hindi po sayang it's not in vain? Because, itong matindi, of the risen Savior. Pinag-uusapan ng mga araw ng patay, kahit hanggang ngayon, patay. Pero salamat, yung Savior natin, yung ating tagapagligtas, yung namatay sa cross for our sins, hindi siya forever namatay. After 3 days and 3 nights, according to the scriptures, nabuhay muli ang ating tagapagligtas.
Kaya nga sabi ng verse 4, at kung itutuloy pa natin yung iba pang mga talata, and that we have, and He was buried, and He rose again. The third day, tingnan nyo na naman yan, the third day, according to the Scriptures. Ay, hindi pala bago yan. Old Testament pa lang, mga kapatid, meron na pong mga hint about the resurrection. May mga teaching na ang Messiah, the Christ, mabubuhay po siya. Medyo limited lang yung time natin, pero you can have your own study. Makikita, even may mga patterns, may mga stories in the Old Testament na itong mga stories na to may kinalaman sa pagpapakilala, pagtuturo na merong magre-resurrect na tagapagligtas. Kaya nga, hindi na po ito bago sa atin. We can use Google Image. We can search kung saan nakalibing si Gautama Buddha. Even yung mga iba pang mga religious leaders, even nga si Dr. Jose Rizal na sinasamba ng ilang kababayan natin, makikita natin kung saan siya nakalibing. Pero isa lang ang religious founder. Isa lang ang taong nagtatag ng isang pananampalataya na pag tinignan natin ang kanyang libingan, open, wala yung katawan doon. Dahil buhay ang ating pinaglilingkuran. Let's go to number 1, di ba? Number 1, let's look at scriptural evidences. Let's look at the scriptures. Anong sabi ng mga talata sa Bible na ang ating Panginoon ay nabuhay? Balikan natin ulit yung 1 Corinthians 15. Anong sabi rito? Verse 5. And that He was seen of Cephas, then of the 12. After that, He was seen, tingnan niyo po yan, He was seen of above 500 brethren. Kailan daw po? At once. Ang hirap dayain yan. Alam niyo mga kapatid, ang mga may problema sa pag-iisip, yung mga psychological problem, may mga nakikita din po sila. May mga nagsasabing nakita nila si Elvis Presley. Pero pangako narinig, nakita daw niya si Elvis nasa UFO. Wow, diba? Meron pang mga nagsasabi, nakita ko si Michael Jackson, buhay na buhay pa rin. May mga nagsasabing, nakita kong itong yung mga, basta yung mga namatay na noon, may mga nakikita daw sila. Ang problema po doon sa mga nagsasabing nakita nila, mag-isa lang silang nakakita. Mag-isa lang sila. Ito hindi 500. Mga kapatid, kahit yung mga nasa mga mental institution, bagamat maraming nagkiklaim na wala ho doon, nasabay-sabay silang nakita. Nakita namin si Elvis sabay-sabay. Walang ganon. Dahil yung mga nag-hallucinate, kanya-kanyang hallucination yon, walang kopyahan. Ganon sila. Pero hindi kagaya nito. Nakita nila ng sabay-sabay. Si Jesus Christ, buhay na buhay. Kaya nga after the resurrection, itong mga tagasunod ni Kristo, they are willing to die for their faith. Handa silang mag-preach kahit ipakulong sila, kahit patayin sila, kahit sunugin sila, kahit pugutan sila ng ulo, still alam nila, nakita nila na buhay ang tagapagligtas. Kaya alam nila yung lahat ng mga paglilingkurang ginagawa nila, hindi ito sayang. Kaya nga, sabi pa dito, kung itutuloy natin yung talata, kaya nga even yung mga kapatid ni Jesus Christ, for example si Jude at saka si James, nung si Jesus Christ ay hindi pa namamatay physically, hindi sila naniniwala sa kapatid nila. Yan nga pong problema minsan, kung sino pa yung mga kapatid natin, kung sino pa yung mga kamag-anak natin, ang hirap share ng gospel. At hindi rin pala tayo nalalayo sa karanasan ni Christ. Kasi during the earthly ministry of Christ, parang siguro tingnan mga kapatid niya, baliw to si kuya. Pero alam nyo, nung namatay si Jesus Christ at nung muli siyang nabuhay, dalawang writer ng New Testament, half-brother ni Jesus Christ. Kasi nakita nila, nakasama nila, 500, sabi nito, sabay-sabay nakita nila si Christ. Kaya nga,
makikita pa natin dito, sabi pa ng talata, no? Kung tutuloy natin sa verse number 12, now if Christ be preached that He rose from the dead, how shall some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then our preaching vain, and your faith is also vain. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. Mga kaibigan at mga kapatid, kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay mula sa mga batay, nagsasayang tayo ng oras. Kung si Christ ay hindi nabuhay mula sa mga patay, sayang lang yung mga tithes and offering natin. Sayang lang yung mga tinutugtog nyo. Dapat nag-artista na lang kayo. Sayang yan kung hindi nag-resurrect si Christ. Yung linggo-linggo, pumupunta tayo dito. Sayang lahat yan kung hindi nabuhay si Christ. Pero thank God, dahil ang Bible ay very consistent. And by the way, ang scriptures is also considered as historical document. Napaka-reliable dahil yung witness po ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John, ito pong mga sinulat nila Paul, nila Peter, lahat sila nagkakasundo. Alam nilang buhay si Christ. Hindi sila nababaliw. At willing silang mamatay sa kanilang testimony. Dahil alam nilang buhay ang kanilang tagapagligtas. Number 2, hindi lang scriptural. Medyo limited yung time, pero diretso na tayo. Number 2, we have the secular. Hindi lang po scriptural, but also secular evidences. Mga kaibigan at mga kapatid, madaling magkwento. Madali nating sabihin, oy, yung leader namin, yung buwan, hinati niya. May ganun hinati daw yung buwan. Madaling magkwento, lalo pag siya lang nakakita. O yung leader namin, lumipad yan, nagpunta ng nagpunta doon sa Mecca, sumakayan doon sa lumilipad. Uy, talaga, sino nakakita? Siya lang, kwento niya Madaling magkwento. Pero tandaan nyo to, pagdating kay Jesus Christ, kahit lumabas kayo sa Bible, may mga historical evidence na nagsasabing nabuhay siya. Ito hindi Kristiyano to Itong nagsulat na ito, alam niyo naman mga Hudyo, mga Jewish, hindi sila nananampalataya kay Jesus. Pero dahil historian, kailangan niyang isulat. Nagkataon lang ng panahon ni Jesus Christ, wala pang Facebook. Pero yung resurrection, trending. Kaya nga naisulat pa ng historian. Tingnan niyo po ito. Nakatranslate na po into English. Let me read ang isang historical. Pasensya na, medyo maliit po. No? Pero sinasabi nga dito ni Josephus, isang historian, kakontemporary ng mga apostol at even pinapaniwa kahit yung panahon ni Christ. Now there was about this time, Jesus, a wise man, tinawag na wise man. If it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works. Bino mo, nasulat pa ni Josephus yan. Nausap-usapan, magaling ito, nakakagawa ng milagro tong taong ito. A teacher of such men as received the truth with pleasure, he drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. Aba, yun, naisulat pa niya. And when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those that love him at the first did not forsake him. Tingnan niyo yung susunod na statement. For he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold this, and 10,000 other wonderful things concerning him. Historical evidence. Isang historian na itala niya na meron Jesus Christ na tinatawag. Jesus na tinatawag na the Christ, nabuhay siya. Alam nyo, itong pananampalataya natin, sabi ko nga sa inyo sa lahat ng mga nakatayong relihiyon ngayon, ito ang pinakamadaling masira. Ha? Pastor? Paano?
Simple lang, labas nyo lang yung katawan ni Jesus, tapos na po ang pananampalataya natin. Tapos na, halimbawa talagang, lokohan yan. O ito, nahukay namin. Talagang napatunayan namin. Ito talaga si Jesus, nakalibing sa North Cemetery. Tapos na tayo. Wala nang church, wag na tayo mag-preach, wala nang preaching, tapos na lahat yan. Pero hanggang ngayon, wala silang maipakitang katawan. Maraming mga theory, sabi, tinago na mga Hudyo. Hindi po, walang Hudyong magtatago dyan kasi sila mismo hindi naniniwala kay Jesus. Tinago ng mga Romano yan. Kahit nga yung mga Romano, hindi naniniwala nung una Marami sa kanila, hindi naniniwala. Bakit nila itatago? O pagpalagay natin, tinago talaga ng mga Romano. Di labas lang nila, tapos na. Hanggang ngayon, wala silang inilalabas na katawan. Bakit? Kasi nga nabuhay Nabuhay si Christ. Kaya nga, dahil po yan, mga kaibigan at mga kapatid, hindi sayang lahat ng paglilingkod, lahat ng mga nagsuko ng buhay. At panghuli po, tapusin muna natin dito. Number 3, spiritual evidences. Ikaw at ako ay buhay na patotoo na nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Romans chapter 6, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Number 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse number 12, let no sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in it the last thereof. Isa po sa mga evidence na nabuhay si Christ dahil tayo po mga believers, nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid, binigyan tayo ng newness of life. If any man be in Christ, he is a new creature. Kaya tayo mga binago ng Panginoon, tayo mga na-born again, tayo ang buhay na patotoo sa panahong ito, na buhay ang ating tagapagligtas. Dahil may mga nabagong buhay. May mga dating alagad ng kaaway, dating anak ng Diablo, pero naging anak ng Diyos, ginagamit ng Diyos sa ministry, mga buhay na patotoo, na buhay ang ating tagapagligtas. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tapusin muna natin dito. Again, hindi po sayang ang ginagawa po natin para sa Panginoon. Kaya sa panahon na nangihina, sa panahon na napapagod, sa panahon na na-disappoint, well, hindi naman masamang rest ng konti, pero huwag tayong mag-quit. Sapagkat yung pinaglilingkuran nating Diyos, yung pinapakilala ng Bible na tagapagligtas, buhay siya. Kaya hindi sayang ang mga ginagawa nating paglilingkuran. Pero baliktarin natin. Halimbawa, perform ka ng perform, kanta ka ng kanta, sumali ka pa sa mga got talent. Uy, sikat ka, pinapalakpakan ka ng sanlibutan. Uy, sikat ka, trending ka. Ngayon lang. Pero tandaan nyo to, kung yung ginagawa mong pagpapasikat, isang araw kakalimutan ka rin ng daigdig. Maaring bigyan ka ng laki, bigyan ka ng mga kung ano. Okay lang yan, sikat ka ngayon. Pero pag hindi ka na pinapakinabangan, kung hindi na sila kikita sa'yo, wala ka na, malalaos ka din. Pero pag ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, ni katiting na paglilingkod, hindi masasayang. Dahil ang pinaglilingkuran natin, ang investment na ginagawa natin is eternal investment. Dear Father, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa paalala. Salamat, Lord. The Bible is very clear when it comes to our salvation. Saved by grace through faith. Na dahil po diyan, tunay kaming ligtas. Kaya lahat ng mga ginagawa naming paglilingkod ay hindi po masasayang. Salamat dahil ang aming tagapagligtas ay buhay.
buhay magpakailan pa man. Napakarami ng reliyon sa buong mundo. Lahat ng mga founders patay hanggang ngayon. Estatwa na lang, mga rebulto na lang ang nakikita. Pero ang aming Panginoon, buhay na buhay. Kaya Lord, huwag kami magsasawa na maglingkod sa iyo. Huwag kami magsawang ialay ang mga talento na meron po kami. Hindi kami para magpasikat, hindi para palakpakan dahil makitang magaling kami. No! Para makita na napakagaling ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus Christ. Na makita ang Diyos namin ay buhay. Ang Savior namin ay buhay. Na makitang buhay na buhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po mga kapatiran sa Faith Baptist Church. Lahat ng mga kapatid na involved sa mga ministries, bless their hearts. Salamat Lord sa kanilang pagpapagal. Hindi man mabanggit isa-isa ang kanilang pangalan, pero salamat. Doon naman sa mga ibang kapatid, hamunin niyo po na huwag nilang sasayangin yung mga talento, yung mga spiritual gifts na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Hindi po kami masisiro, lahat kami may spiritual gifts. Paggamit namin yan sa iyo, Panginoon. Dahil dyan lamang magkakaroon ng kabuluhan ang aming pagiging anak ng Diyos kung naglilingkod kami sa iyo habang kami buhay pa. Huwag naman dumating ang panahon na hindi na kami makalakad, na hindi na kami makatayo, hirap na kami magsalita, saka kami magsasabing, Lord, maglilingkod na kami. No, Lord, remember now thy Creator in the days of the youth. Habang malakas pa, habang marami pang pwedeng ministering masamahan, masalihan, huwag kami manghihinayang because we serve a risen Savior. Thank you very much, dear Father, sa amin pong napakinggan. At kung meron man po sa aming kalagitnaan na hindi pa saved, kaibigan, maaring may mga talento, may mga kakayanan ka, pero kung hindi ka muna maliligtas, sayang lahat yan. Lahat ng tao makasalanan at ang mga makasalanan mapapahamak sa impyerno. Isa lang ang paraan para maligtas ka. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka. Yan ang pangako ng Bible. Kaya sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Yes, makasalanan tayo lahat. Ako po'y makasalanan, kaibigan. Ikaw din makasalanan. At ang tanging paraan lang para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, makapunta tayo sa langit ng siguradong-sigurado, manalig ka. Pagkatiwalaan mo ang Panginoong Yesus na nag-iisang tagapagligtas, at yan po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, kaibigan. Itong panalangin ito, huwag isipin na scripted na panalangin. Isa puso mo ito habang kausap mo ang Panginoon. Aalalayan lang kita, gagabayan lang kita sa panalangin. Ito na yung prayer, kaibigan. Maaring nandiyan ka sa nakaupo o nakikinig ka sa streaming na ito, pwede mo kausapin ang Panginoon na nananampalataya ka sa iyong puso. Ito na yung panalangin. Mahabaging Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan, na hindi ko maliligtas ang aking sarili. Pero salamat po, ayon sa Biblia, ang Panginoong Yesus ay namatay sa aking mga kasalanan. At ikaw lang pala, Jesus, ang daan na nag-iisa patungo sa langit. Nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap ko ang tinuturo ng iyong mga salita. Na ikaw lang ang daan patungo sa langit. Na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para sa aking kaligtasan. Kaya pinagkakatiwalaan, nananalig ako sa iyo, Panginoong Jesucristo, na siyang makakapagpatawad at magdadala ng aking kaluluwa sa langit anytime. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.